Ano ba dapat ang ating ipangamba? Meron ba dapat tayong pangambahin? O tayo po ay nag-overreact? Kung nung nakaraang taon ay bumagal ang paglago ng ating ekonomiya, ay lalo po tayo dapat na mangamba na baka sumadsad ng mas malala pa ang ating ekonomiya ngayong taon na ito. Sigurado po yan, ngayong first quarter, sasadsad tayo. Unang-una, malaki po ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating ekonomiya. Tatamaan po niya ng inflation, magdudulot po yan ng malawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At sa ating pong pamahalaan, pagka po tumataas ang presyo ng mga bilihin at ito ay magdulot ng pagbagal ng ating ekonomiya, magdudulot po rin ito ng pagbagal ng koleksyon ng ating pong mga buwis. Kung kaya po yung lagi nating sinasabi na ang ating paggastos ng ating pamahalaan, tatamaan yan dahil kakonti o babagal din, mababawasan ang ating makukolekta. So, magiging malawakan yan para po sa ating ekonomiya. Pero sa madaling panahon o ang ating immediate na kailangan na gawin ay tingnan natin ano ba ang magagawa natin para po mapanatili ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan sa Middle East. Ngayon po, napakarami ng ating mga kababayan na nasa Middle East. Noong araw, ang sabi natin, pansamantala lamang ang pagpapadala ng ating pong mga kapatid sa Middle East dahil wala pa tayong trabaho noon, noong mga 1980s, 1970s. Hindi po makapaggawa ng trabaho ang pamahalaan, ang ating private sector, kulang ang ating trabaho dito. Kaya pinayagan natin o kaya binigyan daan na magpunta sa Middle East ang ating pong mga kapatid. Pero ngayon, naging permanent fixture na yan ng ating strategy. Hindi na po export commodity, biggest export commodity. Tama po. Nakakalungkot nga po sabihin na export. Hindi po ini-export ang mga tao. Ini-export lang natin ay mga goods. Pero ngayon, ito na ang naging patakaran ng ating pamahalaan na i-encourage na makakuha ng trabaho sa labas. Dahil konti, mababawasan maliit ang makukuha nilang trabaho dito. Sa last 2-3 years, talaga pong hindi masyadong nakapag-create ng mga trabaho dito sa ating bansa. Kaya kailangan natin ang patuloy na ang mga mamamayan ay meron din silang alternative na makapagtrabaho sa labas. Pero ngayon ganyan ang nangyayari sa Middle East, marami po sa kanila ang kung natatakot, marami sa kanila ayaw pa rin umuwi dahil wala pa rin trabaho dito.